Okay, good morning everyone. Today we will have an introduction to our power plant diesel 1A. Let's start. Okay, so first we will have to discuss about the online learning etiquette. So ang mga etiquette na ito ay nasabi na sa ibang mga subjects, but i-refresh lang natin ulit so para hindi nyo makalimutan. Okay, so first, be on time. So kailangan hindi tayo late kasi usually naman sa barko 30 minutes before ng duty mo andun ka na sa baba, andun ka na sa makina, umiikot ka na doon, check mo na lahat ng machineries kung okay ba bago mo tanggapin yung duty mo. So 30 minutes before duty mo, pag nasa barko tayo, 30 minutes before ng duty mo, dapat nandun ka na. So, umiikot ka doon sa baba, kung tinitingnan mo kung may mga problema or kung okay ba lahat. Okay, so sa online din, pag wala naman kayong subject before the scheduled time natin, so 15 minutes before the time, kailangan naka-online na kayo. Kasi minsan, marami pa tayong chine-check. Tinitingnan pa natin yung signal natin, then yung pwesto natin, kung okay ba sa bahay or kung saan man tayo ngayon. So, be on time. So, kailangan i-practice natin yan kasi sa barko, ganun din. Okay? Number 2, wear decent attire. So, kahit white t-shirt lang, okay na yun. Okay? Observe proper haircut. So, yung proper haircut ay yung clean cut. Kahit yung clean cut lang, hindi na kailangan yung semi-kalbo. Okay? So, kahit clean cut lang. Next, choose a good location. So, pag nasa online, automatic naman yan. Kailangan yung maghanap ng magandang lokasyon, yung magandang signal, maganda yung hindi kayo nahihirapan sa online. Okay? Next, mute yourself if necessary. So, pag di naman importante yung sasabihin mo, or pag may sasabihin ka, you should raise your hand. You should raise na lang sa online. So, makikita mo naman doon. Then, tatawagin na lang kita. Okay? So, pag di naman masyadong kailangan, kahit at the end of the presentation na lang, doon mo na lang sabihin yung mga gusto mong sabihin, or may mga tanong ka. Meron din naman tayong mga GC. Pwede mo rin doon i-message. Okay? So, I will answer all your questions hanggang sa kaya kong sagutan na mga tanong. Okay? Next, always take down notes. So, pinaka-importante, taking down notes. Kasi, minsan, yung utak natin is hindi lahat na papasok sa utak. Okay? So, yung iba naman napapasok, pero nakakalimutan din. So, after ilang araw, nakakalimutan, or kahit oras lang, nakakalimutan. Diba? Minsan, pag may exam tayo, so, lahat ng memorize natin, lahat ng pinag-aralan natin, nakukuha natin sa napupunta sa utak natin, then after the exam, kinalimutan na lahat. Ganoon naman para halos lahat, di ba? So, mas maganda may notes kayo para every time may nakalimutan kayo, kuha nyo lang, flip back the pages of your notes, so pwede mong i-review. Okay? Next, number 7, stay attentive and focus. So, yun yung challenge natin sa online, kasi pag nasa online ka, usually naman kasi yung tao, 15 minutes lang ng kanyang attention yung makukuha mo, yung maibibigay mo sa iyong teacher. Usually, ganun yung tao 15 minutes lang. After ng 15 minutes na yon, nawawala na yung ating attention and ating focus. So, subukan ko na gumawa ng mga paraan para hindi mawala yung focus nyo, but on your part din, gawin nyo yung makakaya nyo na mag-focus and be attentive sa ating mga lectures. Okay? Next, participate actively. So, para hindi kayo makatulog, participate kayo. Okay? Next, don't dominate the discussion. So, pag nagsasalita yung isa, okay, so
huwag ka muna magsalita. Okay, pag nagsalita ka, okay, hindi muna kami magsasalita. So makikinig. Mas maganda, isa lang yung magsasalita para hindi masyadong maingay or masyadong magulo yung ating discussion. Okay? Ask questions. Number 10. So you should ask questions. So you can ask questions after the presentation, or pag sinabi ko na may mga tanong ba kayo, tanong kayo. Huwag kayong mahiyang magtanong. Basta sa tamang lugar at tamang panahon lang din magtanong. Okay? Next, be more careful with your words. So, yung words natin, isa yan sa pinakamatalim na kutsilyo sa lahat. Okay? So, kahit hindi mo makikita yung dugo, pero nasasaktan yung tao sa kailaliman ng kanyang puso. So, be careful with your words, and then, respect lang tayo sa isa't isa, kasi pag may respeto kayo sa iba, makakatanggap din kayo ng respeto. Okay, next. Number 12, review your notes. So, sinabi ko na yan kanina. Number 13, keep up with all assignments. So, yung assignments natin, deadline is every Monday. Kasi usually, sa nakikita ko, actually, yung assignments talaga natin is every Friday yon pinapasa. But, since kadalasan sa mga students is nag-assignment sila at the weekends na. Ewan ko bakit ganon, pero usually yun yung nangyayari. But if nandito tayo sa school, usually Friday talaga yung ating deadline. Para yung Saturday at Sunday nyo is free na yon. But you always have the option na gawin nyo yung assignments nyo or yung activities nyo before mag-end yung Friday. Huwag nyo naantayin yung Lunes, diba? Para yung Saturday, Sunday nyo, mabigay nyo sa family nyo, sa girlfriend nyo, kung meron kayo, boyfriend, or sa lahat ng gusto nyo bigyan ng oras. O baka gusto nyo maglaro, mag-ML, okay? So, suggestion lang, gawin nyo lahat ng activities, assignments nyo, and then tapusin nyo yan at Friday. Pass nyo na at Friday, para yung Saturday, Sunday nyo, free. Okay? You can do whatever you want. Para pagdating na Lunes, okay, wala na kayong iisipin, di ba? Okay? So, number 14, be mindful of submission deadlines. So, yun ang sinabi ko. And then, attend online classes religiously. So, hindi namin masisisi kung mahina talaga yung signal. But since ilang taon nyo na itong ginagawa, so, nakapag-adjust na kayo. Hindi nung tulad nung unang taon ng pandemic, or unang taon ng online class na pwede ito sabihin na nag-adjust pa kayo, o naghanap pa kayo ng internet, o nahihirapan pa kayo, pupunta pa kayo ng town, or umakyat pa kayo ng bundok. But now, since ilang taon na natin itong ginagawa, so I suppose na nag-adjust na kayo, and I suppose na nag-adjust na rin yung internet. Hopefully, nag-adjust na yung internet sa atin, di ba? But for the students, you should always gawa kayo ng paraan. Yun yung motto natin as marine engineering students. So, as marine engineer. So, gawa lang ng paraan. Ano nga yung motto na yun? Kung gugustuhin, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, maraming paraan. Doon tayo mag-focus sa mga paraan. Huwag tayo mag-focus doon sa mga dahilan, okay? So, kung may parang kung may gusto tayo sa isang babae or sa crush natin, di ba? So, gagawin natin ang lahat para mapansin niya tayo, para close niya tayo, at para maging kayo, di ba? So, ganun din 'yon sa ating online class. Okay, next. So, house rules in attending online class. So, actually, halos the same lang yan nung una. So, log in 15 minutes before class starts. Wear clothes according to dress code for the day. Have proper personal grooming. Bawal yung long hair. Dapat clean cut. Keep camera open throughout. Raise your hand when necessary. Talk only once recognized. Participate the class when called. Remain within the online class. Roll will be called before the class ends. So, roll call tayo. And then, leave the classroom once the class has ended. Only submit class requirements through the Google Classroom. Or, usually, Google Classroom tayo. Or pag
medyo mahina yung internet, pwede naman dun sa ating Facebook group page. But mas maganda talaga sa Google Classroom para isahan na, mabilis kong i-check and then mabilis nyo rin makita yung scores nyo. Next, submit quiz or term exam according to the deadline. So deadline tayo parati. So hindi na tayo tatanggap ng mga dahilan. So gawa na lang ng paraan. Usually pag mag-exam, binibigyan ko kayo ng extra time para makapag-prepare. Okay? So our subject is, our course code is PPD1. So course descriptive title, Power Plant Diesel 1A. So iba yung Power Plant Steam, iba yung instructor nun, and then ako naman yung instructor sa diesel. So Power Plant Diesel. So baka mahirapan kayo sa dalawa, baka magkabaliktad-baliktad yung inyong iniisip. So sa akin is diesel, and then yung kay Sir Andana naman is steam. So makita natin yung prerequisite natin is thermo, Oxmac 1, mechanics 1, ano ba yan? Automotive 1. Okay, our course credits is 4 units, 3 hours lectures and 3 hours laboratory. But at the moment, we will focus first on the lecture side of the discussion. Okay? So here's the topics for our midterm. So we have 12 topics. So madali lang yan, basta continuous lang yung ang inyong pagbabasa. So I will give you PDF files. So ipopost ko dun sa ating classroom. Then you can download it there. And then kung may mga iba kayong mga tanong or mga gusto i-suggest, open naman ako for just suggestion, and then I will also answer any question that you will give to me, or message nyo lang sa akin, or okay. So topic 1 is internal combustion engine and external combustion engine. So screenshot nyo na lang yung mga topics natin. You can ang tawag doon, you can research in advance para mas mayroon kayong mga idea about our topic. So madali naman yan, i-search mo lang sa Google, and then many informations na yung makukuha nyo. So plenty informations na. So topic 2 is different classification of internal combustion engine. So internal combustion engine, yung mga makina natin sa barko, ganun din yung sa sasakyan, sa motor, internal combustion engine din yan. Okay? Topic 3, operating principle of diesel engine and gasoline engine. So dito mag-compare natin kung ano yung comparison ng gasoline at yung diesel engine. So ano yung mga components na magkaiba sa kanila, ano yung mas maganda, ano yung so i-compare natin yan. Next, topic 4 is 2-stroke and 4-stroke cycle diesel engine. So sa topic 4 naman, actually in 2 minutes or 1 minute, you can already differentiate 2-stroke and 4-stroke. So mabilis lang yan, madali lang yan. Suggest ko lang, you should research lang, research. So maraming mga video sa YouTube, sa internet, maraming mga files. Bibigyan din kayo ng files, so madali na lang yan. Topic 5, different parts of diesel engine. So sa parts of diesel engine, kung if mag-start na yung laboratory, makikita nyo yan personally dito sa atin sa Marine Engineering Building. But at the moment, so online naman, or I will give you some PDF files. I will give you some files, so you will be familiar with the parts of the diesel engine. So topic 6, type of scavenging, arrangement, blowers, and exhaust. Number 7, governor. Number 8, the method of diesel starting and stopping. So marami tayong mga methods paano mag-start ng makina at magpatay ng makina. So if we have the luxury na mag face-to-face na, you can do it yourself here in our building. Okay, you can start the diesel engine, you can stop the diesel engine anytime you want or any way you want. Not any way you want, kasi may fina-follow tayo na steps dyan. Topic 9, lubrication, cooling, and fuel system diesel engine.
Topic 10, engine performances. So, sa topic 10, dito natin mako-compute. So, computation to. Mako-compute yung mga kailangan nating i-compute sa ating engine. So, dito lahat. Fuel consumption and other power outputs. Topic 11, new modern diesel engines. We will discuss the modern diesel engines today. And topic 12, we will differentiate the old and the new. Kung ano yung mga nagbago sa mga makina ngayon at noon. Okay? So I hope you are very excited for this class. So I hope you will also learn as plenty information so that you will be ready when the time comes na sumampa na kayo ng barko. Okay, so this is the real deal. Pagsampa nyo ng barko, kailangan meron kayong background kung ano yung mga parts or ano yung mga information about the engines. Kasi as marine engineer, we are there to make maintenance, to perform anong tawag doon? Maintenance, to perform yung ayusin natin kung may mga sira, and then mas madali na lang yung pag-troubleshoot ng mga problems kung alam mo na yung basic. So it all boils down to the basic knowledge. So I hope you are very excited on our diesel engine or power plant diesel na subject. Okay? Next, grading system. So sa grading system, alam naman natin lahat na 70%, so nandito sa pinakababa, 70% yung ating passing rate. So halos lahat ng subjects, lahat ng subjects ng marine engineering, 70% yung passing rate natin. Okay, so we will segregate or tingnan natin kung ano yung mga saan tayo pwedeng pumasa, kailangan nating galingan dito para pumasa tayo sa 70%. So first, 10% question and answer. Okay, so 10% question and answer, hindi pala question and answer. Quizzes or activities. So sa quizzes and activities natin, 10% yan. So madali lang naman yan kasi very vast yung information na nasa internet. So kaya natin yang gawin. And then meron din tayong time na para makagawa niyan. So hindi talaga mahirap. Basta gagawin mo lang. Yung lang mahirap pag hindi mo ginawa. Okay, 10% quizzes or activities, 10% project, 30% oral exam. So meron tayong oral exam to check talaga kung naiintindihan nyo yung mga dinidiscuss natin dito sa ating power plant diesel. And then 50% term exam. So pag midterm tayo, midterm and final term exam, 50% yan ang total score. So kailangan may pasa nyo yan. Yung other, yung quizzes, activities, yung project, kaya nyo na yan. And then 30% sa oral. Kailangan kayo mag-aral kasi this is your third year na. So the real deal is after this. Pag sampa mo, pag nag-apply ka na, okay? Kailangan mong matutunan yung mga bagay-bagay para pagsampa mo na sa barko, hindi ka na mahihirapan doon. Meron pa rin, mahirapan ka pa, may adjustment ka pa rin, pero hindi na ganun kalaki yung adjustment mo kasi mayroon ka ng basic knowledge about the power plant diesel. Okay? So, if you have a question, message nyo lang ako, message nyo lang sa GC para aware ang lahat sa tanong, and then we can answer it para alam din ng lahat yung baka same din lang din yung mga tanong ng iba, parehas ka na kayo ng tanong, so doon na lang sa GC, isang tanong lang para maliwanagan lahat. Okay? Next. So, objective. So, we will have an intro na agad. So, introduction pa lang to ng ating power plant diesel. So, diretso na, objective. So, define what is an engine. You will be able to differentiate internal combustion engine from external combustion engine. Define what is a diesel engine. Differentiate gasoline from diesel and enumerate advantages and disadvantages of a diesel engine. So, pahapyaw lang to, pero malaking tulong na rin to para ma-kickstart
mag-kickstart ko kayo sa ating next na mga topics. Okay? First, what is an engine? So, an engine is a machine used to convert. So, madali lang. Used to convert heat energy into mechanical energy. So, sa loob ng ating makina, meron tayong fuel doon. Yung fuel na yon, pag yun ay pinapaapoy natin or pinapasabog natin, nagkakaroon ng heat energy. At yung heat energy na yun, yun yung tutulak sa makina para makapag-create ng rotation at makapag-create ng mechanical energy. So, ganun lang kasimple. An engine is a machine used to convert heat energy into mechanical energy. Okay? Next, external combustion engines and internal combustion engines. So, external combustion engines, yung combustion process niya ay nangyayari outside the engine. So, the combustion process of the fuel takes place externally or outside the engine. Like mga steam engines, yung sa mga lumang mga barko, may mga steam engines pa. So, yung apoy niya nasa external part of the engine. Kaya, naging external combustion engine. Well, and the internal combustion engine, nasa loob yung firing. So, the combustion process of the fuel takes place internally or within the engine. So, makita natin sa motor natin, di ba sa motor? So, hindi natin nakita na umaapoy yung motor. Pero sa loob nun, may combustion na nangyayari. May apoy or may pagsabog na nangyayari. And then, pag sabog no, nagkakapag-create siya ng power. So, that is the internal combustion engine. Nasa loob yung kulo. Hindi pala. Nasa loob yung apoy. Okay? So, ganun lang kasimple. Yung internal and external. So, difference between the gasoline engine and the diesel engine. So, first, the fuel used. So, sa gasoline engine naman, gasoline yung ginagamit. Sa diesel engine, diesel yung ginagamit. Or yung iba, malaking mga diesel engines is bunker fuel yung ginagamit nila or yung mas madumi pa sa diesel. So, yung pinaka yung mga bunker fuel, so pwede pa yung gamitin sa diesel engine but hindi yun pwedeng gamitin sa gasoline engines. Okay, the size. So, usually magkaiba yung laki ng diesel engines natin sa gasoline engines. So, usually yung mas malaki yung diesel engines natin. But you can also create gasoline engines na malaki, but it's not very economical or efficient anymore. Okay, next, compression ratios. So, yung sa compression ratios, magkaiba sila. Kasi mas malaki yung compression ratio ng diesel engine sa gasoline engine. Kasi, una-una, yung gasoline is madaling sunugin. So, hindi niya kailangan yung mataas ng compression ratio or kinocompress natin masyado para yung hangin kasi sa loob ng makina, kinocompress natin yung kinocompress ng piston para pag-compress ng hangin na yun, makakapag-create siya ng high temperature or umiinit yung hangin pag iniipit mo, di ba? Pag maipit na yon, dagdagan mo ng diesel, sasabog na yon. Pero sa gasoline, hindi na kailangan ng masyadong mainit na hangin para lang makapag-spark ng gasoline. Kasi yung gasoline naman, madaling sunugin, di ba? So, mas madaling sunugin, di na kailangan ng compression masyado. So, may spark plug pa. So, yung spark plug na yung magpapa-ignite sa kanya para makapag-create ng combustion. While sa diesel engine, walang spark plug sa diesel engine. Nagdedepende siya sa init ng hangin. Pag mainit na masyado yung hangin, dagdagan mo ng diesel, sasabog agad siya o magkakaroon agad ng combustion. Okay? Next, the method of introducing or charging of the fuel. So, usually sa gasoline engines, may carburetor pa siya. Pero sa panahon ngayon, hindi na. Kasi yung gasoline engine meron ng direct injection or FI, yung sa mga motor, fuel injected na, di ba? So, habang sa diesel engine naman, direct palagi yung pagbibigay ng fuel na sa loob agad ng combustion chamber. While sa gasoline engine, hindi pa sa combustion chamber binibigay yung fuel, doon pa lang sa carburetor. Nagmi-mix pa lang doon yung hangin at yung fuel na gasoline bago pumasok sa combustion chamber para doon sumabog. Okay? Next. So, this is a picture of the spark ignition engine. So, and this is a compression ignition engine. So, makita na spark ignition meaning may spark plug siya. While sa compression ignition meaning compressed air yung ginagamit para makapag-create ng high temperature and then pag-inject mo ng diesel, kakaroon agad ng combustion. Or
kahit hindi diesel, kahit yung bunker fuel or fuel na lang yung tawag natin para general yung information. Pero hindi pwedeng gamitin yung gasoline dito. Okay? Next. So, diesel engine was invented by Rudolf Diesel or 1895. So, we will not dwell too much on this information, but I will also give you a video about this. So the diesel engine is an internal combustion engine that uses low-grade fuel oil. So low-grade, di ba? Yung gasoline is high-grade, and then yung diesel is mas mura pa yung diesel kaysa sa gasoline, kaya mas lower grade niya. But there are also fuels na mas low-grade pa kaysa sa diesel, pero pwede mong gamitin sa diesel engine. So hindi ibig sabihin diesel engine, diesel fuel lang yung pwede niyang gamitin. But you can use any low-grade fuel for your engine. So, the low-grade fuel oil is then compressed to create heat and initiate ignition. So, yun yung ginagawa ng nating diesel engine. So, the uses of diesel engines today, marami nang gamit yung diesel engines. So, sa agriculture, transportation, gusto nyo ng race car. So, pwede nyo bilhin yan pag naging chief engineer na kayo. Okay, transportation, diesel engine. Sa barko, ginagamit natin yan. Sa mga oil rigs, electrical generation plants. Sa bahay, may mga generator tayo. Yun. Okay, let's talk about the advantages of diesel engines. So, the advantages of diesel engines, they are more efficient and economical to use. Economical kasi mas mura yung diesel or yung low-grade fuel. Mas mura siya. And then, mas higher yung fuel na, yung heat na nakikreate niya, so more efficient siya. Fuel vapor is not explosive. Exhaust gases are less poisonous, less carbon monoxide. Greater logging power and torque. So, mas mataas yung power na nakikreate mo sa diesel kasi mas puro siya, mas mabigat siya. So, yung power na sa loob niya is mas mataas and the torque is higher, is greater. The engines are durable kasi mas kailangan yung diesel engine natin mas durable siya kasi hinahandle niya yung high pressure kasi yung hangin kino-compress natin sa loob, high pressure yon. And then pag combustion, high pressure, additional na pressure yon, so mas higher pressure yung diesel engine kaysa sa gasoline engine. So sa diesel, kailangan din mas durable yung mga components na ginagamit sa kanya. So sabihin na natin mas tatagal yung diesel engine mo kaysa sa gasoline engine mo. Okay? And if properly cared for, will maintain their economy. So, mas tumagal yung makina mo, mas matagal na gamit mo sa makina mo, mas bawi mo yung puhunan mo doon. Diba? The fuel is less volatile, no vapor lock problem. So, less volatile siya. So, mas madaling i-handle yung ating diesel kaysa sa mga gasoline na pag sumingaw siya, tapos may spark, sabog agad, diba? So, mas mahirap dalhin. And then, can use a variety of fuels and mixture. So, yung diesel natin is hindi maarte kung anong fuel ay pakaya. As long as it can burn, so pwede mo yang gamitin as fuel. So, the disadvantage of the diesel engines, the engines will be stronger and heavier because of higher compression rate. So, since mas mataas yung compression na na-create ng ating diesel, kailangan mas matibay siya. But, since mas matibay siya, mas bigat din siya kaysa sa gasoline. So, yun lang yung downside niya. Initially, more expensive. Sa simula, mas mahal yung diesel engine, pero in the long run, mababawi mo yung puhunan mo kasi mas matagal mo siyang magagamit. Fuel could gel in colder climate. So, pag nasa malalamig tayong lugar, so, yung mga low-grade fuel na yun is nagiging latak or tumitigas. Yun lang yung downside niya. But, meron naman tayong heating. So, doon naman natin binabawi yung kanya para yung viscosity niya is hindi maging malapot. So, general noiser operation, diesel mas maingay and very pungent exhaust odor. So, mas mabaho yung diesel engine kasi mas lower grade yung fuel na ginagamit mo. So, mas mabaho talaga yun. Diba? So, that's it. So, pasimula pa lang yan. So, I hope na meron kayong natutunan. And then, if you have more questions,
you can directly message our group chat para aware ang lahat sa information, and then sa mga sagot ko, aware din ang lahat. Okay? So, thank you for your time. Welcome to Power Plant Diesel. And then, sorry na sinabay ko na sa intro, but you can download the video na lang, and then I will give you a copy of this. You can download, or you can have a copy of this video, and then you can watch it again and again kung meron kayong gustong balikan or hindi naintindihan. Okay, so thank you for your time. God bless, and welcome to Power Plant Diesel 1A. Thank you.